Woo! Good morning sa ating lahat mga kabady. Nandito na tayo sa farm. Nagawa na natin yung ating morning routine. Nakapag-init tayo ng tubig, nakapagkape na rin, nakapagsaing na. At ngayon, tatanim tayo ng sitaw mga kabady. Nakadalawang tudling na tayo. So dito tayo nag-umpisa mga kabady. Yung sa gawi kasi doon madamo pa. Papunta ako doon mga kabady. Dito ako nag-umpisa. Tapos nandito na ako pangalawa. Iiwan ko muna tong gitna. At bubutasan pa kasi yung mga plastic nito. Kasi madalang masyado. Dapat ganito lang. Ito mga kabady. Ito madalang to. Ito yung pinanggalingan ng ampalaya. Dadagdagan lang yung butas ng tudling. Yan. Ayos yan. Mainit. Ibaling mainit. Kain ko muna yung linya nung may kalamansi. Tapos dadagdagan na lang ng butas to. So yung upo natin mamaya ibabalot na natin sa basahan mga buddy. Makapag-spray ng pandamo bago tumubo yung sitaw. So yan ang ating gagawin ngayon mga kabady. Mag-spray sana ako ng pandamo dito sa loob ng kalamansian pero yariin muna natin to para may natatapos tayong trabaho. So tayo pa lang dito sa farm mga kabady, pero pamaya-maya pa sila. Yan ang ating kaganapan. Tapos naitali na rin yung ibang alamber nito kahapon hanggang dito. Nakatali na yung mga yan. Punta naman dun. Tapos mamaya punta tayo doon sa kabilang farm mga kabady. At bisitahin natin yung mga nagtatrabaho doon. Tingnan natin yung kung natapos nila yung inuhukay nilang puno ng kalamansi. Tsaka yung mga ibang puno doon sa dulo natatamaan. Para kung mayari nila ngayon, mapasalang natin bukas ng disgo. Yung disgo kasi mga kabady, traktora din yun, pero tatlo lang yung talim, tatlong malaki. Kaya malalim ang pagkakabungkal ng lupa. Ang stable kasi maraming talim, di ba? Meron sa unahan tsaka sa likuran, tas marami. Yun hindi, tatlo lang mga kabady. Tatlo lang yung hila-hila niyang talim, pero malalaki. Kaya yun, malalim yun mga kabady. Pinapagano naman kasi pagka halimbawa sobrang sukal, tas laon yung lupa. So mas magandang pinapadisgo muna para nahahalong mabuti yung lupa. Tsaka malalim yung pagkakabukas para sumingaw. After nun, ay, kinakain niya yung after nun mga kabady, stable natin after 2 to 3 days pag nalitang yung lupa or pag medyo lumutong-lutong na yung ibabaw. Ayos yan at hindi mulan. Sana pagbigyan pa tayo kahit mga ilang araw pa para mapaisalang natin. So andyan na sila Kuya Jun mga kabady tsaka si RJ naghahakot na nung pinagtastasan. And then after nyan papatulong tayong magtanim muna para matapos tong 2 kilo natin na to. Tsaka mga pagdating ni Rodel para isang araw lang tapos maitanim kung kakayanin. Tapos papatulong din tayo tali ng alambre para mabilis dahil maraming trabaho mga kabady. Asikasuhin natin yung kalamansi, kailangan natin magdamo, kailangan din natin mag-spray sa ating mga kalamansi. Init. Paubos na yung 1 kilo mga kabady, konti na lang. Matapos na nila Kuya Jun hakutin yung mga baging. Alam mo yun na si Kuya Jun mga kabady kasi may hila daw sila, may karyada sila. Yung dalawa ni RJ, si Kaka wala pa mga kabady, baka may nilakan dyan. Yung si Harvey rest day ngayon. Kahit maubos lang natin itong pang 1 kilo na to. Tapos bukas naman yan.
1 kilo ulit. Panlaban tong kasama ko mga kabady, matindi sa init. Matindi sa init ang tong kasama ko. Ayaw umaahon. Anday soft drinks mo sa ano? Hindi ka naman nagkakape ano? Hindi. Nervous ako pag nagkakape. Nervous daw siya magkakape. Kaya mga kabady, kape tayo sa kainitan. Alas 2 ng hapon. Kape. Inabas tayo ng malamig na tubig eh. Baka magbalis ako. So, try natin ang kape. Si RJ yan doon. Yung soft drinks naman doon. Tatapos lang din. Halos katatapos lang din namin kumain mga kabady. Hindi na nga ito nagpahinga. Inaya. Hanggat nagpapahinga daw, tatamlan niya na ng sitaw. Mainit sa trabaho. Kanina nahakot na nila yung mga ano eh. Mga baging. Tapos na. Ano ba tayong day ngayon? Day 6. Day 7 na ata. Day 7. So day 7 ngayon mga kabady ng offline balag natin. Tapos na ang pagbabaklas. So assemble naman tayo. Ayan, nakatayo na yung mga buhok. Itatali na lang yung kalambre. Tapos magdodoble tayo ng mga sergahan mga kabady. Lalagay tayo ng another dagdag pang ano, serga. Patibay. So ito baka hindi ko natama ang palaya mga kabady. Panay sitaw na lang siguro dyan. Tsaka iba, pipino, ganun. Kasi baka mangyari ulit yung ganitong senaryo eh. Delikado yung mga kalamansi. Tsaka para mabilis lumaki at naka direct sunlight sila. So yung init ngayon parang init tag-araw ulit. Ay tag-ulan na. Pero mas mainam naman to mga kabady kaysa sa umulan. Hindi mahirap. Kasi pag umuulan, pag lusong pa lang, pagod ka na eh. Ajay, pag umuulan, pagod ka na. Paglalakad pa lang, pagod ka na. Ay? Okay, pagpapasok pa lang dito. Habang nag-out sila, nagtanim ako ng dalawa. So, meron pa dito 4 na tudling sa may linya ng ampalaya. Bubutasan na rin natin para nandito na yung natapos natin sa tapat ng tinoran. Mabubuksan pa siguro yung 1 kilo para mapuspos hanggang dito. Wala kasing nabili, 3 kilo kasi ito pinabibili ko mga kabady para sana mabutang gando sa may 1 block. Eh, 2 lang daw available. Pero titingin pa tayo. 1 kilo. Yung ito na yung ano natin. Wala mga kabady, hindi ko pa nailagay sa jug. Itong ating tawag dito, upo. Ito, ilagay natin sa jug para magkarga ng init. Andun yung jug sa kabila. Tara pagkape, kunin natin para maibilad natin dun. Pag kasi sa timba lang ay matutuyo yung basahan. Kailangan yung wala singaw para hindi matuyo yung basahan. Buddy, ako tiga buta, si RJ tiga tanim. 2 tudling pa dito. Mas dito na kami mga kabady, kompleto na to. 1 kilo. Matatag din sa init itong bata na to. Bata pala siya, 28 pa lang. Dati siya nagtrabaho sa Taguig mga kabady. Nagkakwentuhan kami. Sa ano din siya, sa BCDA. Tsaga rin siya. Napasinsan na siya mga kabady.
Ubus na 1 kilo. Buksan pa natin to. Ate, mga gasan pa tayo abot. Yan pala, makabili ako bukas ng 1 kilo. 3 kilo lang target ko, mga buddy. Kulang ng 20 pesos, 1.5 1 kilo. 1,480 ba? 1,480 1 kilo. Dalawang latang upo. Bago lang tong buto. Expiration niya 2027 pa. June 2027. Bago. Sa Cubao lang pala Rio, Quezon City, sa Barangay Tagumpay. Ayan na, mga dinosaur. Pasulitin yan eh. Sabi oh. Oh, daan yan. Aldereta is real. Kakakain nyo, 2 beses ko na kayo binigyan. Mamaya naman. Ayun ka oh. Okay mga buddy, papasanin muna natin yung makina dito. Kakarga tayong tubig sa boulevard. Nag-spray ng okra si Kaka. Yan na si Kaka mga buddy. Spray ng okra ay magaan ngayon ya Kak? Bago tayo dumiretsong umuwi, mauna na tayo. Meron kasi tayo kung kausap na tao mamayang alas 6. So alas 5 na. Kaya mauna na ako sa kanila. At bago tayo dumiretsong umuwi, dadaan muna tayo doon sa kabilang farm mga kabady. At titingnan natin kung ano na sitwasyon sa pinapabunot natin mga tuod na kalamansi tsaka yung mga puno doon. So yan mga buddy, malapit na tayo. So bali yung banat pala nila dito mga buddies, pinapakyo ko na lang kasi kung arawan i-cover natin yung pagkain na tsaka merienda. Baka hindi na natin maasikaso dahil marami rin tayong trabaho sa farm. Pakyaw na lang, ang kuha nila 25 per puno, 25 pesos. Dati lakaran sa ganyan 20 lang, pero kasi matagal-tagal na rin yun. Ngayon 25 na per puno. Sila or nandito? Walay, ayun, sige ang andol.
tayo sa kubo ni Kuya Andoy. Makakausap natin sila. Nagsusoga siya ng kambing. Ay, nagsisilong pala. Namatay din yung mga papaya nila Kuya Andoy, mga kabady, kadami. Marami pa mambunga. Ano? Yan ang kalaban ng papaya. Yung sobrang tubig. Gawa ng ulan. Yun mga kabady, oh. Ayan na lahat ng nabunot. Yung iba daw hiningi sa kanila panggatong. Yun, lalaki ng puno ng kalamansi, oh. Imagine nyo yan. Yan ang dami. So nangyari na yung hukayin. Bali yung dulo na lang mga kabady, yung may mga ipil-ipil na yun, oh. Okay, ito yung kanilang ito yung ating babayaran pala. Nasa mahigit 300 puno ang hukay nila. $7.25 tsaka $3.5. 229. Total na natin 229. 140 yung nakaraan nila August 1. Ito plus 53 plus 40 31 369. Ini nga kulkulyang. Itang napon tsaka itang ini 5.7. Biyaw na eh. Ay, nawala yata eh. Saan ko nilagay yung resibo? God bless. Ito. Ating resibo. Plus 140. Makalawa, pwede na nating pasalang yan. Pwede na natin pa-disco. Ay, napakita ko ba sa inyo yung ano? Oo, napakita. Yung mga puno ng kalamansi. Pero pag sariwang ganun mga kabady, yung iba ang ginagamit na pambunot, traktorang malalaki, tapos kadena. Kinakadena nila yung puno, tapos sasakyurin ng traktora. Yung iba naman backhoe maliliit. Hindi naman yung maliit na ganun mga kabady, yung katamtaman lang ginagamit nila. So yan, bukas update tayo ulit dito.